Boss, baka matundo na rin tayo dito. Mabilis ko balaw si EMT. Nasa most wanted list ka pa. Kailangan malaman din ng mga co-teachers ko na boyfriend kita. Teenager eh. Pusing ka naman! Diyos mo yun ah. Esther? Dugo ang kinuha niya sa akin, dugo rin ang kapalit. Pinapangako ko yan sa'yo. Esther, Hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay ko kung di kita nakilala. Makikilala mo naman ako sa iba't ibang tao na makikita mo. Kanino? Kay Batang Eman o kay Tatay sa Langit? Basta makikita mo ako. Dadating ako tuwing kailangan mo ako. Mateo. Mateo. Kaibigan, parang ngayon lang kita nakita dito ah. Bagong salta ka ba sa bayan namin? Dayo ka ba? Tama ko kayo. Hindi ako taga rito. Nakikitira lang ako dun sa kaibigan namin, si Jeremiah. Ganun ba? Ah, paabot naman nung toolbox. To? Yan. Salamat. Ang lalim nun ah. Wala ako. May niisip lang. Share mo naman. Huwag mong sarilinin. Ako kasi mas gusto ko yung kinikwentuhan ako habang nagtatrabaho ako. Hindi ako kasi kaibigan ako na humingi sa akin ng pabor. Hindi ko alam kung pagbibigyan ko eh. Mahirap ba yung pinagagawa? Medyo. Huwag mong gawin. Ang tanong, mahalaga ba tong kaibigan mo? Mahalaga nga. Hindi ka naman mababagabag ng ganyan kung hindi mo pinahalaga ng pagkakaibigan nyo. Alam mo, meron akong kaibigan. Hindi siya basta-basta kaibigan. Best friend ko siya. Best friend? Oo, best friend. Lagi ko siyang kakwentuhan. Napakaswerte nung best friend ko na yun kasi bukod sa akin, marami pa siyang ibang mga kaibigan na nagmamalasakit, nagmamahal, tumutulong sa kanya. Marami nang pinagdaan ng matindi yung kaibigan kong yon. Pero hindi siya iniwan ng mga kaibigan niya. Buong puso silang nagtiwala sa kanya, pikit matang tumulong. Aaron, sayang ito. Halos ikaw na nga nakaubos eh. Okay ka lang? Ako na to, ha? Mika, okay lang yan. Alam mo naman yun, mainitin ulo. Baka mas magising lang. Baka magkakaroon na rin kasi yun. Okay lang yan ah. Babalik din yan. Thank you Papa Aaron. Wow, pwede mong bitawan yung bicep niya? Oo, pwede yan. Oo, yan. Thank you. Ito naman. Alam mo, baka kailangan mo lang ding magtiwala sa kaibigan mo. Malay mo, kapag matulungan mo siya, lalo mong maintindihan kung saan siya nanggagaling. Ang dami kong alam eh, no? Feeling close. Hindi, okay nga eh. Ganda ng mga sinabi niyo, parang tingin ko makakatulong to sa iniisip ko.
Salamat. Walang anuman. Mag-ingat ka, Mateo. Ubusin ito. May natira sa akin naman. Kanina yan. Yeah. Ito, sige, nilipid na yun. Ay, paabot ko ng baso. Sige ka. Sensya ka na. Bigla lang naman ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam yung gagawin ko nung sinabi mo ang panggap akong Giovanni. Sorry din, Cho, Sabihin mo na kasi sa akin yung totoo. Gusto ko tayong tulungan eh. Ano bang meron sa inyo ni Jeremiah? Kailangan ko maintindihan bago ko itong matulungan. Bakit ba kasi ayaw mo sabihin yung nangyari sa inyo dati? Ano ba, ganun ba nakakahiya yun? Or alam mo na baka obsessed ka sa kanya? No, 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 no. Don't do that. Ano? Okay. Ito ha. Malalim yung naging samahan namin ni Jeremiah. Masasabi ko na wala na akong ibang minahal na kagaya niya. Kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ang tindi kasi umabot ako sa point, dami kong ginawang katangahan. Kasi sobrang kalat. Ang kalat talaga ng past namin. Kaya sana maintindihan niyo rin ako na ayokong balikan, ayokong buksan, ayokong pag-usapan kasi nakakahiya eh. Naiintindihan ko. Pero aminin ko sa inyo ha. Nung tinawagan niya ako, tapos narinig ko yung boses niya. Nakita ko ulit yung mukha niya. Bumalik lahat ng feelings. Akala ko wala na yun. Akala ko hindi na ako affected. Ilang taon na lumipas eh. Pero hindi pala ganun yun, no? Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yung ganun pakiramdam. Ako, naiintindihan ko. Nagkahiwalay kasi kami ni Ruth dun sa bahay ampunan. Kita kami ulit. Tanda na kami. Ang hilig bahay. Kaya mahal na nulog ito eh. Pareho pala kayong marupok eh. Yan. Tama ka, yan. Yan yung word. Marupok. Yan ako eh. Kaya Mateo, kailangan ko layuan si Jeremiah eh. At lalayo lang siya sa akin kung nandyan ka as may jowa-jowaan. Kasi, ewan ko pag naiwan na naman kami na kaming dalawa lang, bibigay talaga ako. Promise, bibigay ako. Hindi na pwedeng mangyari yun, Mateo. Hindi na pwede. Hindi na pwedeng maulit yun. Hindi na pwedeng pagdaanan ko ulit yun, Mateo. Masyado nang maraming nawala sa akin. Minahal ko si Jeremiah eh. Hindi na ako papayag na masira niya ako ulit. Okay. Okay na ako, ha? Papasok na kami ng bata, no? Punta na kami ng school. Kaya nang bala dito? Oh, yeah. Pepe! Pepe! Halika na, pasok na tayo. Halika na. Bag mo. Tid ko na kayo. Tara. Ayusin mo yan, ha?
Bala. Ingat. Do you have good news for me? Magkikita na po kami ni Joshua, ma'am. Great. You can expect the payment after this call. Salamat po, ma'am. Bakit? Anong nangyari? Maghanda ka na, Ruth. Oras na ng pagtutuos. Maghaharap na kayo ng kampon ng kadiliman. May alam ka na ba tungkol sa nangyari sa simbahan? May alam ka ba? Baka may narinig ka, may nakita ka, sabihin mo sa akin. Ruth, mahirap magsalita nang hindi tayo sigurado. Joshua, please. I'm sorry, Ruth. I don't have the answers. Ruth, anong problema? Tatakot ako sa mga plano mo, Safira. Alam kong bago ang lahat ng to para sa'yo. So yes, I understand where your fear is coming from. Pero may tiwala ako sa'yo, Ruth. Alam kong kaya mo to. Bago kakayanin ko, ano? Saan ako dadalhin ng paghihiganting to? Pag nagawa ko lahat ng plano mo, makikilala ko pa ba yung sarili ko? After everything they've done to you, all the things they've taken from you, you're no longer the same person you were. Pero pagkatapos ng paghihiganting to, ano bang matitira sa akin? Mababalik ba nito yung anak ko? Mabubuo ba nito ulit yung pamilya ko? Si Mateo, baka pagkatapos ng lahat ng to, imbes na magkabalikan kami, tuluyan lang kami magkasira dahil kailangan kong gawin yung gusto mo. Yung ipain ko yung sarili ko kay Joshua. Para magawa ko lahat ng plano, Safira. Kailangan kong patayin yung puso ko. Kung may kailangan tayong patayin sa mga puso natin para lang magtagumpay ang mga planong ito, wala yun. Kumpara sa mga pinatay at kinuha ni na Gaspar at Joshua sa atin. At si Mateo, kung talagang mahal ka niya, hindi ito ang dapat makasira sa inyo. Dahil kapag nalaman niya ang totoo sa dulo, dapat maintindihan niya kung bakit kinailangan mong gawin ang lahat ng ito. Sige, umiyak ka, magalit, magdalamhati, masaktan, magpahinga sandali. Pero wag na wag kang panghihinaan ng loob. Wag na wag kang susuko.
When my sister Esther died, everything that was good in me died. My family wasn't perfect. My parents, far from ideal. But my little sister, she was perfect. And I loved her so much. Sakit pa rin. Hanggang ngayon? Hindi nawawala ang sakit, Ruth. So don't ever try to defeat grief dahil hindi ka mananalo. Kung yung kagaya mo nga na ganyang katatag, tinatalo pa rin ang pagdadalamahati sa pagkamatay ng kapatid mo. Sabihin na paano pa ako? Hindi ako kasing tapang mo. Ako? Matapang? Kung alam mo lang. Araw-araw, takot na takot ako na isang alaala lang ni Esther ang manumbalik. I will effortlessly be dragged back to square one. Yung akala mo, tapos ka na. Akala mo, nalampasan mo na. Pero hindi pa pala tapos yung sakit. Until I realized the only way to survive this is to accept na habang buhay kong dadalhin ang krus na ito. Ayoko. Kung ganyan lang din naman pala, sana pala namatay na lang din ako. Don't ever complete that sentence. Don't ever say that again. You can scream. You can cry all you want, but at some point, you have to suck it up. Ipaalala mo sa sarili mo na lahat ng itong pinagdadaanan mo ay hindi lang tungkol sa'yo. Sinasabi mo ba na baliwala lahat ng sakit dito sa puso ko? Ha? Baliwala lahat yung sakit na nararamdaman mo kumpara sa ginawa nila sa anak mo. Araw-araw akong pinapatay ng konsensya ko. Dahil tinanggap ko na lang na suicide daw ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Pero alam ko, in my heart, Ruth, I know, hindi yun totoo. I know my sister. She loved life too much. She will never take her own. I carry this rage, this grief, this anger, all of it, all at one time, every day. Pero pinipili kong gamitin ang lahat ng ito para hindi masayang ang buhay ng kapatid ko. Para ipaghigante, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Ikaw, anong pinipili mo para sa anak mo? Yung hustisya na sinasabi mo, paano natin makukuha yun kung demonyo yung mga kalaban mo? Tingnan mo ako. The Mireilleses have fallen. We have the upper hand. And the best part is, nasa atin ang pinakamalakas na bala laban sa kanila. Ano yun? Hindi ano. Sino? Ikaw yun, Ruth. You are the most effective weapon we have against Gaspar and Joshua.
si Ruth. Ruth. Is there something you need? Anong susunod nating plano? Anong kailangan kong gawin? Nice. Good. Prepare yourself. Maghaharap na kayo ni Joshua. Sa lahat ng binawian ng buhay ni Gaspar, pinaka nagkamali siya na ako ang tinira niya. Priscilla? Ano to? Kasama ka rin ba nila? Bakit kayo mo lang sinabi sa akin to? Because I told her to. Ma'am? Na-miss ko kayo eh. Oh, kami lang ba talaga mismo? I've moved on. Anong gusto mong mangyari sa inyong dalawa? Nakita mo bang iniiwasan ka na ng tao? Ma'am Nika! Babe! 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 Basta. Uy, babe, ang sweet mo naman. Sinulong mo ko. Mag-alala, babe. Babalik din naman tayo dun. Ma'am, ba kasi tayo babalik, Kuya Jo? Pag nahuli na yung humahabol sa atin, babalik na tayo sa normal nating buhay. Sige, papayag na ako. Kasama na ako sa inyo. Sa isang kondisyon. Kailangan ko makita si Mateo na makaalis dito. Nang ligtas. Hello mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. Tuloy-tuloy na natin to, best friend. Next video na agad. At huwag kalimutan na mag-subscribe sa TV5 YouTube channel.